Meron po bang naging epekto sa kanila, yung mga naging testimonya kahapon? Pati pa yung mga cross-examination sa pagkakakilala niyo po sa karamihan sa Kita kanila? mo si Erwin Tulfo is really trying his best to sound na marunong siya. Di ba? Si Kiko Pangilinan, who is a UP lawyer, parang wala, hindi nag-shine halata mo yung hindi abogado, hindi talaga magsha-shine. Hindi talaga, kasi yung mga tanong nila, superficial talaga. Tsaka, kung kita mo, si Amy Marcos pang nag-bring up dun sa dalawang errors na crucial, dun sa affidavit at subpoena ng NBI, na sinabi ng NBI, typographical error lang po yan, pero dalawang dokumento, hindi naniwala si Chis Escudero doon. So, ang titingnan mo talaga, tingnan natin, yung mga senador, pag hindi po talaga abogado, at saka, di naman po sa pero totoo naman po, you look at their performance. Sa mga ganitong husgado ng Senado, talaga pong maiiwan talaga sila. Kaya dapat po mag-aral sila ng todo-todo at yung kanilang mga abogados na staff ay mag-aral din ng todo-todo. Okay. Kaya lamang po talaga mga abogado dyan. Kaya tingnan nyo si Senator Pia and Senator Alan Peter. Kasi abogado sila. Si Amy who studied also law in UP. Lamang at sila tumbok ng ng points nila. So as of yesterday, so far sino bang highly credible na na witness? So far wala naman kung they're trying to prove grave threat as culpable violation of the Constitution. Hindi naman nila alam nyo kasi mga kababayan, ang hindi talaga nila ini-explain sa atin, ang ibig nila sabihin na ang grave threat ay culpable violation of the Constitution ay dahil pinaplano or na may inutusan si BP Sara na assassin na ipapatay si BBM para agawin niya ang presidency. Para agawin niya yung succession. Kasi ang hihina ng mga kukote. Tagal-tagal nyo na dan. 8 days na kayo, hintay naman ako nang hintay. Kailan ba ito itatay?